Actually, ayoko nagta-topic ng mga ganitong bagay kasi hindi naman ako gano'n ka-expert, okay? Pero marami kasing nagtatanong sa vlog ko about Shenzhen. So, gusto ko na lang kayong i-brief slightly or ibigyan ng idea slightly about Shenzhen ng Romania. Okay? Or pag-uusapan natin ang Shenzhen and then ang Romania, okay? So, andito pala ako sa kitchen kasi dito lang yung may magandang light. So, dito tayo mag-uusap. Ano nga ba yung word na Shenzhen? Okay? So, yung Shenzhen pala ay nanggaling sa sa pangalan ng isang maliit na town or wine-making town na nasa part ng southeastern Luxembourg. Okay? So, doon ang lugar na yan. Isa siyang maliit na town, ang Shenzhen. So, doon na din nag-sign ng Shenzhen Agreement ang apat na bansa. Ang France, Belgium, Luxembourg, and then Netherlands. Okay? So, dun sila gumawa ng Shenzhen Agreement na tinatawag. So, bago tayo dumako sa Romania and Shenzhen, ibibigay ko na din sa inyo yung kung ano nga ba yung Shenzhen visa, Shenzhen, something like that, about Shenzhen, okay? So, hindi naman ako expert. Ayoko kasi mag-topic ng mga ganito, guys. Madami nang nagtatanong ever since nung nag-start ako mag-vlog about Romania. Pero syempre, hindi naman ako ganun ka-expert. So, ayoko siyang itopic. Pero these days, ang daming nagtatanong. Shenzhen visa na ba yung Romania? Yung mga something like that. So, i-share ko na lang yung maliit na knowledge na nalalaman ko para naman magkaroon kayo ng idea. Okay? So, sa mga nanonood dyan na may idea about Shenzhen visa, Shenzhen, or mga Shenzhen agreement, Shenzhen state, tapos pansin nyo na mali yung nasasabi ko, paka-correct na lang ako, and then comment down below. Okay, hindi po ako ma-upset guys kung i-correct nyo ako. So, ano nga ba itong Shenzhen? Okay, so ito po guys ay agreement ng European Union na pinapahintulutan ang mga tao at mga bagay na makapasok sa mga bansang sakop ng Shenzhen state. So, hindi na kailangan according sa mga napagtanungan ko, na search ko, hindi na daw kailangan ng passport, hindi na kailangan ng other control para makapasok sa border ng bawat bansa na kasapi ng Shenzhen state. So, ano-ano nga ba yung mga bansang kasapi ng Shenzhen state? O ano-ano yung mga bansang Shenzhen na, part na ng Shenzhen, okay? So, yun na nga, yung mga na-mention ko na ay ang France, Netherlands, Luxembourg, Belgium, mga ganyan, okay? So, madami pang iba. Pero ang Romania, guys, as of the moment, hindi pa siya kasali sa Shenzhen. Sa Shenzhen state, hindi siya kasali. Pero, according sa kakilala ko dito, sa friend ko, na ang employer niya ay senator, and then yung isang boss niya ay nasa part ng siguro government agencies dito na nagbibigay ng visa sa mga immigrant. So, according sa kanila, by this March, siguro mag-grant na yung request ng Romania na mapasali sa Shenzhen state. Pero may nakapagsabi din sa akin na hindi pa daw basta-basta. Siguro maybe early next year. Okay? So, yung mga bagay na yan, wala tayong control, wala akong control, wala silang control dito. Okay? So, European Union lang ang may control. Okay? Ang naririnig ko dito, hindi magtatagal, magiging part na ng Shenzhen state itong Romania. Okay? So, ano pang inaantay nyo guys? Apply na kayo papuntang Romania. Kasi yung Romania ang pinaka-easiest way na makapunta kayo ng Europe. Kasi mabilis lang. Although yung application dyan sa Pilipinas, yung hiring is very, competitive kasi kunting employers lang yung naghahanap and then maraming aplikante sa mga agencies. So, pero try nyo pa din yung luck nyo. And then, ako mag-apply kayo, give your best during the interview para naman may chance na mapili kayo ng employer, yung ganun, okay? So, ito yung pinaka-best way
or pinaka-best part ng Europe na puntahan ninyo, kasi ito yung magiging way. Pag halimbawa naging part na siya ng Schengen State, ito yung pinaka-best way na mapuntahan from Philippines. Kasi kung mag-Poland kayo from the Philippines, mahirap din. Kasi mostly parang student yung ini-offer nilang visa sa Pilipinas para makapunta ka ng Poland, okay? Unless kung nasa Taiwan ka siguro, Singapore, Dubai, whatever, tapos magpo-Poland ka, very easy na lang. Pero pag nanggaling kayo ng Pilipinas, guys, Romania ang pinakamabilis na puntahan, okay? Ang Cyprus kasi wala akong naririnig. 'Di ba ang Cyprus part din ng Europe, pero wala akong naririnig ever since na about Schengen, okay? Pero dito sa Romania, nung dumating ako, narinig ko na yung Romania is waiting na lang for their Schengen, na maging part sila ng Schengen state, okay? Pero eto nga, nag 2 years na ako, wala pa din. Pero according sa mga naririnig ko ngayong March daw, pero antay-antay lang tayo. Pero hindi maglalaon guys, talagang darating yan para sa Romania. So, ano pang inantay nyo guys? Punta na kayo dito, okay? So, yun lang ang i-share ko, okay? So, yung part pala yung Schengen countries pala na nakasama ay 27 na as of the moment. I don't know if I'm correct, pero yun yung pagkakaalam ko. 27 countries na nasa Europe yung part ng Schengen state, okay? So, nung nag-Cyprus ako, although part siya ng Europe, pero hindi siya kasama sa Schengen, okay? Yun lang muna guys, ang ma-share ko about Schengen Agreement, mga ganon, and about Romania, okay? So, maybe in a few months, mag-uusap ulit tayo about dito. Pero syempre, uuwi na kasi ako soon. Pero sabi nila, this March 2024, mag-grant na daw yung Schengen ng Romania. Pero hindi pa din natin alam, okay? Pero may mga sabi-sabi din na magiging limited yung mga benefits na makukuha ng mga immigrants like from the Philippines, mga Filipino, Nepalese, Pakistani, Bangladeshi, or whatsoever na mga immigrants na andito, magiging limited daw yung benefit na makukuha dito sa Schengen agreement na ito, okay? So, what I mean is, hindi naman daw ganun-ganun kadali na pumunta sa ibang bansa. It's because may rule. May rule para sa mga immigrants. Pero, based sa mga nalalaman ko, yung ibang part ng Schengen countries, wala namang ganun, di ba? Kahit immigrants, kasali din kung anong mga benefits na nakukuha nung mga citizens ng isang bansa, okay? Pero, yun na nga, pag-usapan natin ulit yan next time. So, thank you so much for watching my video today. Kita-kita po tayo ulit next time, guys. Bye!